So dito sa harap na itong ating Ford Everest, ayan, makikita ninyo, merong module dyan, pagsilip nyo, ito. Ang tawag dyan is cruise control module. Okay, so yan yung nagko-control unang-una ng maraming factor sa atin, yung pre-collision. Yung bago ka bumangga, pag may na-detect siyang sasakyan or obstacle, kusa siyang magpepreno tapos magbibigay ng alert. Yung adaptive cruise control, under din dyan. Okay? Tapos, maraming factor yan. Okay? So, ito, wala kasi niyan sa ibang sasakyan ninyo. Sa Ford Everest kasi meron yan. Kasi ganyan ka high-tech si Ford Everest. Nasanay kasi kayo na ang cruise control nyo is isa lang ang kayang gawin. Well, ibahin nyo si Ford Everest. Si Ford Everest, ang cruise control ng Ford Everest, napakarami. Okay, so, hindi ko may pakita ng husto kasi matagal baklasin ng bumper. Pero eto, meron niyang wire sa loob. Uhugutin ko lang. Uhugutin ko lang yung harness niya. Ayan. Wait, ayan, mahugot ko na. Okay, nahugot ko na siya. Tapos dito tayo ngayon sa loob. Sa loob makikita ninyo, pag tinanggal ninyo kasi ang cruise control module, turn on natin, may lalabas na error dito sa panel. Sarado natin yung pinto. Okay, yan, lumabas, pre-collision assist not available. Okay, yan yung mga isa sa mga lumalabas kapag ka sira ang cruise control module ninyo or hindi siya gumagana or hindi siya naka-align. Okay? So sa video na to, ipapakita ko sa inyo ngayon, kinakalibrate nga ba ang cruise control? Okay, ito gagawin natin. Kabit ko muna ulit guys, kabit ko muna. Kasi ito yung problema kay Ford. Ayan, sa mga sensors ni Ford, kahit na hindi naman sira yung module, pero tinanggal mo, wait lang. Ang hirap. Mas mahirap siyang tinanggal kanina pero mas mahirap siyang ibalik ngayon. Wait lang. Ayun, nag-snap na ba? Nag-snap na. Okay. Yan, so naibalik na natin yung cruise control module. Lumabas pa ba? Ito nangyari. Okay. Nawala na yung error ng pre-collision assist not available, pero dahil dinisconnect ko yung ating cruise control module, merong ibang lumabas. Front sensor not aligned. So same situation yan, yun pa rin yun, pero hindi mawawala ang problem na yan hanggat hindi tayo nagka-calibrate. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano i-calibrate ang cruise control module. Okay guys, so eto, para sa calibration ng cruise control module, kakailanganin natin syempre diagnostic tool. Hindi basta diagnostic tool lang, kailangan yung full system diagnostic tool. Kaya sa mga tatanong, sana ang kabili nito, ilalagay yung product link sa video description at sa pin comments. Okay? So as of now, umaandar yung ating makina. Patayin muna natin. Dali kakabit natin tong ating dongle. Ayan. Tapos turn on. Pakita mo ulit mami na ito pa rin yung same car. Baka sabihin nila ibang car na. Makikita ninyo lalabas, front sensor not aligned. Okay? So ito, dumiretso na agad tayo sa Ford. Since Ford Everest ito. Ayan. Okay, so as of now nakapatay pa yung ating makina. Mamaya, syempre sa calibration, kailangan umaandar yung makina. At the same time, tumatakbo yung sasakyan. Ituturo naman sa atin ng scanner kung paano gagawin ang calibration. Okay, so medyo mahirap ang calibration guys minsan. Nakukuha ng isang calibration lang. Minsan, inaabot ng ilang calibrate. Makikita nyo, kapag ka full system ang scanner, meron lalabas nito. ADAS, Advanced Driver System Calibration. Ayan. Tapos makikita nyo to. Ayan o. Cruise Control Module Calibration. So dito pa lang pinapakita na natin na kinakalibrate po talaga ang cruise control module ha, para doon sa mga nagtatawa sa akin na anong sinabi ko na ba't ko kinakalibrate ang cruise control, tinawanan pa ako nung iba. So eto, para lang po sa inyo, hindi ko po kayo pinapahiya, gusto ko lang di po linawin sa inyo na hindi lang masyado kasing limitado yung alam niyo sa cruise control. So eto, pinapakita ko sa inyo, cruise control module calibration tayo. Yan.
Ang sabi rito, perform this service action, module has been replaced or alignment procedure is required. Yes, alignment procedure is required. Drive the vehicle on a straight road over 50 kilometers per hour until adaptive cruise message on instrument cluster has cleared. Calibration procedure will take 5 to 15 minutes typically. Do you want to continue? Syempre, yes. Yan. Ensure that the engine is running. Okay, so kailangan daw umaandar yung makina. Okay? Tapos, wag daw ito turn off hanggang makumpleto yung ating test. Okay lang natin. Yan. Yan na. So, mag-drive na daw tayo ng 30 miles per hour or 50 kilometers per hour hanggang mawala yung error na yon. Okay? So, hahanap tayo ngayon ng mami, ikaw humawak nito. Kasi from time to time, tignan mo lang din yung ano na yon na mawawala siya. Drive tayo guys. Hanap tayo ng lugar kung saan tayo pwede magpatakbo ng 50 kilometers per hour. Tara. Sabi 5 to 15 minutes na biyahe or until mawala yung error na yon. Sana lang sa liit ng kalsada na to no, ma-achieve ko yung 50 kilometers per hour na tuloy-tuloy. Hahanap tayo nun guys. Hindi kasi siya basta ma-reach niya lang yung 50 kilometers, yun na. Hindi. Kailangan talaga ano, tuloy-tuloy na 50 kilometers per hour yung takbo. Kahit lumampas kayo ng 50, kahit 60, okay lang. Nakalagay naman over 50 kilometers per hour eh. Kaso sabi straight road. Liko tayo ng liko eh. Kailangan kasi dito guys, kapag kinakalibrate ang cruise control, may nadedetect siyang mga sasakyan sa harap niya. Kaso wala nga siyang nadedetect kasi liko rin ng liko yung mga sasakyan sa harap. So pag-asa natin mami talaga Commonwealth. Kasi doon sigurado may sasakyan tayong masusundan-sundan. Yan na. Wala na. Okay na guys. Nakita nyo ba? Bigla na lang siya nagpop na wala eh. Tinitingnan ko pa yung nagko-convoy eh. Ayan. Pag nawala yung message na yon, mamihawa ka may scanner. Pag nawala yung message na yon, i-okay nyo na to. Okay. Ayan o nakalagay, the calibration was successful. Ensure that the adaptive cruise control message is no longer displayed. Okay. So eto, hahanap lang tayo ng magigilidan guys. Papatayin natin yung makina, then turn on ulit natin yung makina. Titingnan natin kung nawala na nga yung error. Dapat pala dito na tayo pumunta. Wait lang, hanap lang tayo ng magigilidan. Yan. Patayin muna natin guys yung ating makina. Since tapos naman na yung ating scanning, turn off muna natin yung sa scanner natin. Turn off ko lang. Okay, so patayin na natin. Yan. Then turn on natin ulit. Wala na talaga mag-a-appear na problem yan guys. Kasi tawag dito. Ito pakita mo mami. Start natin yung makina. Ayan, wala na nag-a-appear na problem guys. Kasi tapos na tayo mag-calibrate. So ganun lang. Proof na kinakalibrate ang cruise control, cruise control module. Kaya minsan actually ayoko na sanang gawa ng video kasi syempre yung mga nagtatawa pwedeng sabihin ng ibang tao, kaya yung mga naniniwala naman sa akin pagtatawa na nila yung mga ano. Hindi po yun yung purpose natin. Gusto lang din naman nating itama yung maling alam ninyo. Okay? So maraming salamat guys sa inyong panonood. At sana ngayong araw na to may natutunan po kayo sa ating YouTube channel.